Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino ka man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan mang damo ka pa. Magkasama sa isang pamina, libre lang ang umintag sumigaw. Umiyak, tumawa at manampalataya, hanggang sa nabunda, tuloy-tuloy ang saya. Pare-pare, kuya't ate, ilabas ang gilas mo. Kwento mo at kwento ko, i-ABP-yan. Magbigay ng pag-asa sa lahat, tulog sa disaya, kahit hindi kita. Good evening. Welcome. This is your show. This is your live AGT, Anything Goes topic. Season 6. episode 50. And today is June 25, 2024. And it's a Bible Tuesday night. Mhm. Ayan, magandang gabi po. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi, senyor. Magandang gabi, Angel. Good evening po. Good Good evening. evening, Senyor. Good evening, Tata Bird. Mhm. Ayan. Well, nag-umpisa ng umulan. Nag-uulan-ulan na. Hindi lang basta ulan, meron pang kulog, meron pang bigla. Sa aming kagabi ganun. Ay, buti hindi ka tinamaan ng kidlat. Ay, nakatago naman ako. Yeah, kahit tago. Buti naman. Oo nga po. So, talagang rainy season na po. Ayan. Actually, maraming lugar na naman sa Mindanao ang binaha. Dahil high tide daw, sabi, something like that. Yun ang dahilan daw. Maraming lugar, Davao, at iba pa, mga Surigao, ganyan. Bisa na naman ito. Bakit senyor? Ay, mo yung senyor, pinapatawa ka. Oo. Parang gumaan-gaan yung pakiramdam. Okay. Basta andito lang ako hanggang kaya. Yeah. Okay. So, ano pa ba? Kanina, merong babae siguro depressed sa LRT. Ay, oo, no? Ayan. So, viral sa social Social media. media. Sinabi nila tumalon daw. Dumarating yung tren, nandun nakapwesto na yung Nakapwesto ano na siya eh. no? Pero since nag-stop puro injury naman siya. So, Tumaas na po kanina yung gasolina. Yes. Halos 2 piso. sa Tuesday, nakapagpagas ako. Ayan. Salamat pala po sa mga nag-prepare here. Ayan. Nag-post na ako kanina, yung highest, yung lowest, yung... Kasi under medication eh. So, ito lang to kung walang medication. Yung high at yung low. Without medication na. With medication yung gitna. Pero gigil na yung mga doktor sa akin. Kasi Mukhang, si Junjun Quinto, pagaling ka. ay, 190 over 140 lang. Stroke. Stroke. So, At medyo yung pagsasalita niya naapektuhan ng gusto. ako hindi pa naman bulol. No? hindi man. Ay, di ba? Si Jamie bulol. Kahit na hindi na stroke Yes. yan. Hi, Jim! Ayan. Medyo hazy lang kasi hindi ko alam kung dahil sa gamot sa medyo... Pag nag-drive nga ako, plate number, di ko kita eh. Sana, ipaningin ko lang ang AC, di maging AC yung utak ko. No? Hindi naman. Pag-pray lang po natin ang pag-pray sa Continue pa rin po yung prayer. Basta gigil pa rin yung mga doktor i-bypass ako. Eh, usapan sa bypass, opera lang eh. Gusto nilang gawin autopsy eh. Biyak mo lang dito. Grabe dito. Ay, naku. Kaya. Ischematic heart, anak ko ako, 25 years old pa ako. That was 34 years ago. After 34 years ago, 33 actually, kasi last year pa to eh. Nararamdaman ko na, kaya nga hindi ako nakakaalis without Lawrence. Eh, palagi ako medicate, no? Kasi nga, talagang humihinto from time to time. So, medyo yung 8 days na straight, yun yung killer talaga. Anyway, hopefully, everybody dies. With ailment, without ailment, everybody dies. So,
Gawin natin hanggang kaya pa natin. Basta, pansinin nyo lang, pagbulol na ako. Oo, hindi yan. Di ba naman? Hindi pa po. Hindi yan. Gagaling kasi. Pray natin yan. Ayan. Well, si former Senator Laila de Lima, absuelto na sa lahat ng kaso niya. At medyo kinakabahan yung mga personalities na nag-cause ng kanyang pagkakakulong ngayon. Ayan. And then, yung mga dumadami yung representative natin sa Paris Olympic. So far, may 2 swimmers na na-qualified na naman at isang taekwondo. Wow. Congrats po sa inyo. Pag-pray natin, tuloy-tuloy, no? Hanggang gold. Ang projection nga nila, noong last Olympic sa Tokyo, 19 ang bali naging representative natin doon sa ano na yun. Ngayon, they were hoping na sana malampasan yung bilang na yun. Mas malaki kasi ang chances na magkaroon ng, na madagdagan yung medals natin kung mas marami tayong representative. Yan ang ano nila. Kasi ang bilang po ng halimbawa basketball, 1 lang po yun. Isa lang yun. 1 player lang bali lumalabas, kahit isang team. Oo. Kasi 1 gold din ang ano nun, kahit magbigay pa ng 20 goals. So, player lumalabas, 1 player, 1 team. Okay. Ano po? Pag-pray din natin ang mga Pinoy athletes natin. Ano pa po ba? Wala tayong masyadong magandang balita. Puro ano eh. Sige na, taga-pray. Kasi yun na lang talaga ang balita. Wala, yun lang. Well, yun na naman. Nagbabalak na naman na mag-i-import tayo ng mga pangangailangan na agricultural needs natin. Kukuha na naman tayo. Mag-i-import dahil babawasan yung tariff eh. Bababaan. Alam mo na magiging epekto niya, especially sa rice, apektado ang farmers. Kung ako sa'yo, benta mo na yung palaya mo, gawin ng camellia. Baka nga. Malapit na po. Nakapenetrate na doon sa Isabela, along the highway, oh. Yung mga dating palayan kami. Camela Homes. Camellia Homes. Ayan. So, sa mga, ayan, sa ating West Philippine Sea, hindi ko alam kung Olympics din ba yan. sa kompetisyon ang nangyayari doon. No? Pero patuloy po natin, pag-pray na safe po lahat ng ating kababayan ko na nagpapalaya. Ating Coast Guard at lahat po. Ayan. Sana wala na pong mangyaring atake or Talaga pinapakita ng China yung kanyang muscle. yun. Yung naval muscle na tinatawag. Talagang nagtutuot na po sila. Oo. So, continue praying. Dito kung hanggang kailan yung pagpapasensya, o sabihin natin pagpipigil din ng ating mga otoridad sa bagay na yan. At sa susunod daw na eleksyon, 3 Duterte po Yes. tatakbo for the Senate. So, Yung dating presidenteng Duterte, tatakbo ka sa Senate slate. Tsaka yung 2 niyang anak na lalaki. At siyempre, si Vice President Sara, ang presidential nila, malamang. nag-resign po siya bilang Defense Secretary. Ayan. So, pero sasabi naman pwede pa naman sila President BBM. Friends pa rin daw sila. Ayun. Ano po ba? Po dyan, sa ulan. Yung mga trending. Patingin ko muna si Miss Ginay. Yes! Ginay! Ate Ginay! What time ka dumating, Ate Ginay? Kahapon na to, the other day. Thank God, safe po yung flight. Ayan. See you soon, Ate Ginay. Bukas siya. Bukas siya, baka nandito yan siya. Welcome, welcome. Ganda pa. Sa ano pala, nung sinelebrate nila yung Pride March, no, nung Sabado, medyo hindi ko naging success. Kasi ang dami din naman pong talagang dumalo, tapos alam naman na umuulan, so, ayun naman po. Pero,
At yung iba nag-enjoy pa rin naman kahit hindi na natuloy yung program. Kaya, So, sa mga bakla yan, opo, sir. LGBT. hindi nila. Yung Ay, hindi naman sorry. lahat alam ng Pride. Yan. Ang Pride Month po yan, sineselebrate by LGBTQAA++ community. So, lesbian, gay, bisexual, transgender, at lahat po ng nakakasakot dun sa kung ano man po yung gender identity nila. Ayan. Sineselebrate pa nila ang June. Di ba ang tawag sa lahat ng yang gay? Ayun nga, Hindi naman, pero ano? minsan mahirap po may mas alam po nila kung anong iba-iba po kasi definition. Lalo na ngayon, umahaba po yung letra. Ayan. So, hindi ko rin siya ma-define. Kasi yun nga, ang gay and lesbian ang kaya ko. Ayan. Okay. Ano ba? Siyempre, mga road accidents pa rin po. Tapos, merong 71 years old na lalaki na patay po matapos bugbugin sa San Jose del Monte. Hindi ko po alam. Happy Fiesta pala sa San Juan. Yes. Oo, yung Happy Daming Fiesta. tihon. Kahapon. Saan? araw din ng Maynila kahapon, kaya walang opisina sa Yes. sa Manila kahapon. Yan. Kasabay. Basaan. Yan, basaan. Ano yun, no? Pag binasa ka, no? May lakad ka. Pero alam mo, parang siguro naman, alam mo naman piyesa sa Yun, San Juan, oo. eh. Dapat, Pero, lumihis ka na. Hindi Opo. ka na doon dumaan. Grabe naman. Talaga dinaanan mo. Well, kung gano'n ang ruta mo araw-araw. Pero na-experience ko yun. Pero nakakatawa kasi nasa loob naman kami ng kotse, umiiwas pa kami. Hindi kasi siguro, ano yun eh, tawag doon. Talagang, inaano nila, harangin ka pag di ka nagbukas. Ah, Nagbukas ng bitana. ganun ka talaga yun. Pero masaya, masaya naman. Sa iba masaya, sa iba hindi. Oo, sa iba hindi. Problema mo, halimbawa, mag-a-apply ka ng trabaho. Ah. Diba? Opo. Basahin tas ka. doon ka Nakaano dumaan. ka eh, kurbata eh. No? Tapos, Final interview mo. ano kayo dito sa Paranaque, Cortez? Ano kayo? Meron pwede sa ibuhos? Dionisio. Ah, ganun din sila, senyor. San Dionisio. Batiin po muna ang ating mga viewers. Miss Linda. Tita Helen, kamusta na po kayo? Nakailan tubig ka na ngayon? Ay, dapat Tita Helen, pumunta ka pala sa San Juan. Marami daw silang tubig doon. Hello, Sandra. Lola Judy. Hello, Sandra. Kuya Fred. Ayan. Sir Joel Balague Reyes II. Ayan. Nathan Troy. Mamita. Ate Irene. Sir Joseph from Pangasinan. Mary Marvin Angeles. Si Joseph nag-aalala sa akin kahit ang layo. Oo, Thank totoo. you, Joseph. sa ano. Marami palang nagmamahal sa akin. Oo naman. Huwag po kayo mag-alala. Buhay pa, buhay pa. Ay, tagal pa yan. Nag-iisip pa kami kung papakatay ako. Tagal pa yan, Kuya Senyor. Thank you din po sa lahat na sumama ng prayer vigil nung Friday. Ayun, ang dami rin po nag-join. So later po, pag-pray po natin ulit si Senyor. Ayan. Si Auntie Connie Magnay, Auntie Ellen, Miss Eliana Caitlin, Chef, kamusta na Chef? And Miss Rose Larano, magandang gabi po sa inyo. Ayan. Kamusta po kayo? At salamat po sa lahat na nagdadasal para kay Senyor. Thank you po. Basta mag-ingat lang po tayo dahil nauuso na naman yung mga tagbaha. Ngayon, baha. Almost a big part ng Nabotas and Malabon. Dahil yung floodgate at na nagkaroon ng problema. Kaya medyo ingat-ingat lang po, no ho? Yan ang nauuso ngayon dahil magtatag-ulan eh. Pagbaha. Pwede na tatabi pang bahain talaga sa Malabon. Oo. Sa banda doon. Eh dati naman daw kasi na ano yan eh. Fish pond or something like that. Ang problema kasi sa atin, walang planning. Correct. Yan. So, tayo lang ng tayo, hindi na iplano yung urban area. Kasi kung naplano yun, nagawa ng drainage na maayos. Huwag mag-start bago pa tayo eh. So, yun yung problema.
hindi na nila inayos noon, tapos nagkakaroon ba ng repair ngayon, parang hindi totoong repair. Eh. Para may update. Well, lalo na sa lugar namin, sa Vito Cruz. Mm. Halos every 2 years, nire-repair. Pareho yung Ano yung din. portion na yun lang yun. Saan? So yung sira, hindi ginagawa. Yung gawa, Sinisira. Yeah. advance sila. Yan ako. Parang ikaw, advance yung pag-player mo ng 51 years. Lagi ako namamalit din yung 1929 Oo nga po, na eh. susugat ko. You can predict the future na, Tata Bert. Sa mga nagpapag-play over po, pasensya na po. Minsan, natatay po lang po. Natatay po lang sila. Ang bagal ko na mag-type tapos ganun pa. Oh. Pasensya na. Hindi mo pinapanganak po, naipagdasal na natin. Yung mga vlogger na sumika, si Mama, nag-away-away sila ngayon, di ba? So, parisan, yung mga nag-promote, ang iba-ibang lugar. Ang payo ko po, in general, dapat ayusin nila kasi hindi naman forever yan. Pad lang yan eh. Pagdating na araw, babalik rin naman sa mainstream media. No? Kasi, kumbaga lahat na lang ba, reporter, vlogger, di ba? Parang, so, halimbawa, sila mawala, tayo, hindi tayo mawawala. Kasi sanay naman tayo walang Yes. monetize, di ba? Sila, pag bumababa na yung monetizing nila, hirap na yan. At saka kasi, nangyari, parang sari-sari store style. Ano yung sari-sari store syndrome na tinatawag? Yung, pag nagbukas ng sari-sari store yung isa, magbubukas yung kapitbahay, magbubukas. Eh, yung bumibili sa sari-sari store, within the area lang. Eh, paano yun? Di, nahati-hati nyo na. Sabihin natin ng buyer nung isa, nung isa siya, 100. Nung naging dalawa kayo, tig 50. Nung tig tatlo na kayo, tig 35 na. Eh, 4 kayo, tig 25. Habang dumadami, napabawasan ng kliyente o Kaya, ng bawat isa. Chances Yeah. na kumita sila. Yes. Saka maganda nga mag-content kayo ng ano. Parang sa atin, pero yun nga eh, kasi ang tumatatak sa utak ng tao, yung mga nakakatawa, yung wala masyado. entertainment lang talaga ang tao. Entertainment lang. Yung panglaban nila sa problema ng buhay, entertainment. Diba? So, yun lang. Sige, ano ba tanong niyo? Sabi nga, kahit sa butuhan di ba? Panatilihin mo mahirap ang mga butante at saka po yung butante, basta entertainin mo sila at saka busugin during the time na nangangampanya. Sigurado makukuha mo yung boto. Di ba? Ganyan kadali mauto yung butante natin. Panatilihin ang bobo eh. Panatilihin bobo. Kaya, To say po totoo po yun. kaya wag po tayo magtaka kung bakit ganyan po yung ating bansa, kung bakit ganyan ang ating ekonomiya. Pero totoo po ba minsan yung mga news na ginagawa na lang ng media to distract something na, wala, may news tungkol sa politics. Totoo po bang gano'n? Hindi, ganito kasi yung media eh. Tanda mo, media negosyo pa rin. Okay. So, even the mainstream media, sa totoo lang, 50% truth lang yung yun. So, malalaman mo lang kung titirahin nila hanggang dulo, pero along the way, bigla naman nawawala yung news. So, sa mga tweet, ano dahilan? Ba't bigla nawawala? Ang dahilan nun, mga nagbayad na. So, nabigyan. Which is, bakit nga bigla nawala? Yun yung tanong eh. Di ba? Bigla nawala. So, ako, I can confirm may mga nagbayad talaga kasi knowing the in and outs ng malalaking tao, at saka kakilala ko naman, hindi na ako magbabanggit, yun, hindi na yun. So, hindi ko na rin sasabihin kung sino yung mga media personality, pero yun nga yun eh. Parang pag nag-news, extortion pa ang dating eh. Magtataka ka na lang, no? Hayag na hayag, balitang-balita yung tungkol sa isang bagay na yun. Then suddenly, mawawala. Okay. Bigla na lang. Bigla na. Tama. Yeah. Business.
So, business kasi, as long as greed yung tao, wala. Yung nabibili yung prinsipyo. Medyo pasensya na po, hindi po tayo animated kasi po naka-pacing po ako eh. Pinipacing ko. Hindi po ako naka-pacemaker, kundi naka-pacing ako. Doon sa... Hindi po pwede kasi mag-hype yung emotion. Kung pwede, bandang dulo na. Kasi mahirap biglang dito mag-collapse. Di viral tayo na. Yun naman. Yun ang pumamagalisin. Yun ang naman sana. Hello, Kuya Enteng. Hello, Enteng. Yan, pray over the... Uy, birthday ni Joy bukas. Oh. Ay, happy birthday! Birthday Parang po. bukas ata. No? Ito na naman, mali na Hindi, naman. bukas na, bukas. Mali na naman, kailan? Bukas si Dayan at si Mark. Yes. Si Mark. Magkakasabay silang tatlo eh. Yung anak ko, tsaka si Dayan. Ay, Dayan. Happy birthday. Happy birthday. Sister mo, tsaka anak ko. Happy birthday po. Si Joy birthday. Joy Agoylo. Sigurado ka. Oh, Enteng, salut ka nga. Kuya hindi ako Enteng, doon sa ano. confirm. Kakasabay silang tatlo. May kwenta ba? May kwenta. Ano ba? Ate Gina, gandang gabi. Musta po kayo? Hindi na, ano na tayo, Ate Gina, pareho na time zone natin. Ha? Medyo chill po muna, Ate Gina, si Senior naman. Kasi naka-pace daw siya. Hindi siya pwedeng emotions niya, heightened masyado. Thank you, Ate Gina. See you. Okay? So, ano ba? Ako kayo bumasa ng Bible? Baka meron ka pa siyang Wala na. May news ka pang ano, patayan, masamang balita. bagyo, lindo, bulkan. Eh, huwag ka na mahiya. Yung talaga yung news eh. Yung nawawalang beauty queen, nakasama ka, di pa rin daw. Tagal na. Oo. Bago to sa inyo. Bago yung isa. Ay, ba na Ano, hindi yung naging Yung suspect eh, yung yung police. PNP personnel. Oh, O, hindi iba pa yun. Iba pa yun? May bago na wala. Yung Ito naman, ang boyfriend niya, isang Foreigner. taga-Israel. Foreigner. Baka nilaban sa gera. I don't know. Kasi may init daw, may isang sala. Sunog yun sa sakyan. And still, nawawala pa yung dalawa. So, pati yung lalaki. Opo. Wala na yun. Meron ka pang nanitirang isang balita. Kasi, tinatry ko lang ganap ng good news. Wala na siya. Siyempre, pinaka-good news natin, kung okay po si Senyor. Yeah. The Hopefully. best news. Tuloy-tuloy na po yan. Okay yung BP ko, pero kasi naka-mitigation. Communication nga. Sana mag-normalize na lahat ng bagay para hindi nagde-defend sa medication. Ano yun? 59 mo sa tagal mo mag-birthday ng 60? Ayan. Okay. Wala po ba kayong mga tanong? Good evening, Auntie Tess. Titus. Thank you sa lahat. Dami Marami. akong nanonood. Marami kasi inaabangan nila ako. Yun, senyor. Hindi talaga. Okay lang po ako. So, di pa naman tayo bulol, di pa tayo Actually, suspectan nila stroke na ako. Di ko po alam. No? Just healer po ako eh. Yan po yung nakakalimutan ng lahat eh. Maybe God can heal me. Yun naman po eh. Yan naman po. Eventually, yung time ko nga dumating, at least nakanta ko na kayo ng Friday. Ngayon po, di pa ako makakanta. Promise. Kasi parang may delay eh. Hindi delay. Yung mind ko hindi sabay. Desynchronize. Okay. From Ate Gina, sakto nga ex kayo sa birth month niyo, di ba? Ex ko. Hindi po. Parang hindi. Hindi po. Hindi. November, November po, pa rin Ate. eh. Basta po ano ko na po to, sakit ko na po 25 years old pa ako. That was 34 years ago.
Nabuhay pa nga ako eh. Hindi ako nagpa-bypass eh. Sige, basa na kayo. Yes. Job na po kami. Dire-diretso na kayo, 7 to 10. Balita ko na lang kayo, ha? Sige po. Chill ka lang dyan, sir. Kami So, kaya-kaya nyo na yan. Hindi kayo gagawa ng kalokohan. Ito, Bert. Kaya gagawa ng kalokohan. Basta, pagbalik mo, ready na yung pagpapaliwanag. Bakit ako? Kayo magpapasa eh. Bakit kayo magpaliwanag? Kayo lang ako. Yeah. Sinamahan ko na nga ako. Gusto nyo pag magpaliwanag. Adik. Okay. Your best, sir. Thank you po. Pagbasa mula sa Aklat ni Job, chapter 7. Ipinahayag ni Job ang kanyang pagdaramdam. Ang buhay ng tao'y punong-puno ng pagod. Tulad ng kawan at manggagawang pilit na pinaglingkod. Siya'y tulad ng alipin na naghahanap ng lilim. Tulad ng manggagawa, sahod ang ninanasa. Buhay ko'y wala ng kahulugan sa paglipas ng mga buwan. At tuwing sasapit ang gabi, ako ay nagdadalamhati. Ang gabi ay matagal, parang wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan hanggang umagay balisa. Itong buo kong katawan ay tadtad ng mga sugat, inuuod, kumikirot. Ang nana ay lumalabas. Mga araw ko'y lumilipas ng walang pag-asa, kay bilis umipot parang sa makina. Alalahanin ninyong ang buhay ko'y isang hininga lamang. Hindi na ako muling makakakita ng kabutihan. Kaunting panahon na lang at ako ay papanaw. Di na ninyo ako makikita at di na matatagpuan. Tulad ng ulap na napapadpad at naglalaho, kapag namatay ang tao, di na siya makakabalik sa mundo. Hindi na siya makakauwi kailanman. Mga kakilala niya, siya'y malilimutan. Kaya ako'y hindi mapipigil na magbuka nitong bibig upang ibulalas ang pait sa loob ng aking dibdib. Bakit ako'y inyong binabantayan? Ako ba'y dambuhalang mula sa karagatan? Ako ay nahihiga upang ako'y magpahinga, upang kahit sandali sakit ko ay mapawi. Ngunit maging sa pagtulog ako'y iyong tinatakot. Masasamang panaginip, pangitain at mga bangungot. Kaya nais ko po upang ako ay mabigti kaysa mabuhay sa katawang may pighati. Ako'y hirap na. Ayaw ko nang mabuhay. Iwan mo na ako. Buhay ko'y wala na rin lang saysay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Bakit pinapansin mo ang kanyang mga galaw? Tuwing umaga, siya'y iyong sinusuri. Sinusubok mo siya sa bawat sandali. Kahit saglit, ilayo mo sa akin ang iyong tingin. Nang ako'y magkapanahon na laway ay lunukin. Kung ako'y nagkasala, ano ba naman iyon sa iyo? Ikaw, natag ng mga tao. Bakit ba ako ang napagbubuntunan mo? Ako ba ay isang pabigat sa iyo? Bakit di papatawarin ang aking kasalanan? Bakit di pakalimutan ang aking pagkukulang? Ako rin lang ay patungo na sa huli kong hantungan. Bakit di pa patawarin ang aking kasalanan? Bakit di pakalimutan ang aking pagkukulang? Ako rin lang ay patungo na sa huli kong hantungan.
Ako'y iyong hahanapin, ngunit di matatagpuan. Chapter 8, Makatarungan ang Diyos. Ito naman ang sagot ni Bildad na Suhita. Hanggang kailan ka magsasalita ng ganyan? Mga salitang parang hangin at walang kabuluhan. Hindi pinipilit ng Diyos ang katarungan. Hindi binabaluktot ng makapangyarihan ang katwiran. Maaaring nagkasala sa Diyos ang iyong mga anak, kaya't ibinigay niya sa kanila ang parusang nararapat. Ngunit kung ikaw ay lalapit at makiusap sa Diyos na makapangyarihan, kung ikaw ay talagang tapat at malinis ang kalooban, tutulungan ka ng Diyos. Gagantimpalaan at ibabalik niya ang iyong sambahayan. Maliit na bagay ang mga nawala mong kayamanan, kung ihahambing ang sa iyo'y kanyang binibigay. Alamin mo ang mga nagdaang kasaysayan. Itanong sa matatanda ang kaalamang natuklasan. Buhay natin maikli lang at kaalaman natin kulang. Parang anino lamang tayong dumaan sa ibabaw ng sanlibutan. Pakaisipin mo ang kanilang mga aral. Ang kanilang sinasabi ay iyong pakinggan. Ang halaman sa tubigan ay di mabubuhay, kundi sa matubig at malamig na lugar lamang. Ito'y unang nalalanta kapag ito ay natuyuan, kahit bagong tubo pa lang at di pa napuputulan. Ganyan ang katulad ng mga taong walang Diyos. Pag-asa ay mawawala kapag ang Diyos ay nilimot. Ang mga bagay na pinagkakatiwalaan nila ay kasing rupok lamang ng sapot ng gagamba. Kapag ito'y sinandalan, agad itong nalalagot. Kapag ito'y hinawakan, tiyak itong masisira. Ang masasamang tao'y parang damong nagsusulputan, tulad ng masamang damong kumakalat sa halamanan. Bumabalot sa mga bato ang kanilang mga ugat, at sa bawat bato sila'y humahawak. Ngunit kapag sila'y nabunot sa kinatatamnan, wala nang nakakaalala sa dati nilang kalagayan. Ganyan ang kasiyahan ng masasamang tao. May iba namang lilitaw at kukuha ng kanilang pwesto. Hindi pababayaan ng Diyos ang mabuting tao. Ngunit sa masamay hindi siya sasaklolo. Patatawanin ka niya at pasisigawin sa tuwa. Ngunit ang makaaway mo'y kanyang ipapahiya. At ang tahanan ng masasama ay ganap na mawawala. Chapter 9, Ang Sagot ni Job. Ito naman ang tugon ni Job. Matagal ko nang alam ang mga bagay na iyan. Ngunit sino bang matuwid sa harap ng may kapal? Mayroon bang maaaring makipagtalo sa kanya? Sa 1,000 niyang tanong, walang makakasagot kahit isa. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sinong lumaban na sa kanya at nagtagumpay? Walang sabi-sabing inuuga niya ang mundo. Sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Ang buong lupa ay kanyang niyayanig at inuuga niya ang saligan ng daigdig. Maaari niyang pigilan ang pagsikat ng araw, pati ang mga bituin sa kalangitan. Mag-isa niyang inilatag ang sangkalangitan, kanyang tinapakan ng dambuhalang karagatan. Siya ang gumawa ng mga bituin sa kalawakan, sa Oso, sa Orion, sa Pleiades, at sa mga kumpul ng mga bituin sa katimugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang kanyang mga himala ay hindi mabibilang. Siya'y nagdaraan, ngunit hindi ko mamasdan. Siya'y kumikilos, ngunit hindi ko maramdaman. Nakukuha niya ang anumang magustuhan, at sa kanya'y walang makakahadlang. Walang makakapagtanong, bakit mo ginawa yan?
Ang puot ng Diyos ay hindi maglulubag sa mga tumulong sa dambuhalang si Rahab. Paano ko masasagot ang tanong niya sa akin? Maghahanap pa ako ng mga salitang aking bibigkasin. Kahit ako'y walang sala, ang tangi kong magagawa sa harap ng Diyos na hukom ay magmakaawa. Kahit bayaan niyang ako'y magsalita, hindi ko rin matiyak kung ako'y papakinggan nga. Malakas na bagyo at mga sugat ang sa aking ibinigay. Kahit wala naman siyang sapat na dahilan. Ang hininga ko ay halos kanya nang lagutin. Puro kapaitan ang idinulot niya sa akin. Sa lakas niyang taglay, hindi siya kayang talunin. Hindi siya maaaring pilitin at sa hukuman ay dalhin. Ako'y walang kasalanan at tapat na namumuhay. Ngunit bawat sabihin ko ay laban sa aking katauhan. Wala nga akong sala, ngunit hindi na ito mahalaga. Wala nang halaga ang aking sarili, pagod na akong mabuhay. Iisa ang pupuntahan ng lahat. Ito ang aking nasabi. Kapwa, wawasakin ng Diyos ang masama at ang mabuti. Kung ang taong matuwid ay biglang namatay, tinatawanan ng Diyos ang sinapit ng kawawa. Hinayaan niyang ang daigdig ay pagharian ng masama. Ang paningin ng mga hukom ay tinatakpan niya. Kung di siya ang may gawa nito, sino pa nga kaya? Ang aking mga araw ay mabilis lumilipas. Walang mabuting nangyayari kahit nagmamadaling tumatakas. Parang mabilis na bangka ang buhay kong ito. Kasing bilis ng agila kung dumadagit ng kuneho. Kung kakalimutan ko na kakalimutan ko na lang ang aking pagdurusa at tatawanan ko na lang ang aking problema. Nangangamba ako na iyong ipalagay na ang kasawian ko ay bunga ng aking kasalanan. Kung ako'y napatunayan ng nagkasala, anong pagsisikap ang magagawa ko pa? Hindi ako malilinis ng kahit anong sabon. Hindi na ako puputi, kuskusin man ng apog. Matapos mo akong ihagis sa napakaruming balon, ikinahihiya ako maging ng aking sariling damit. Kung ang Diyos ay tao lang, siya ay aking sasagutin. Kahit umabot sa hukuman ang aming usapin. Ngunit sa aming dalaway walang tagapamagitan upang alitan namin ay kanyang mahatulan. Ang pamalo ng Diyos sana'y ilayo na sa akin at huwag na sana akong takutin. At ihahayag ko ang nais kong sabihin sapagkat ako ang nakakaalam ng sarili kong damdamin. Chapter 10. Idinaing ni Job ang kanyang kalagayan. Ako'y nagsasawa na sa buhay kong ito. Sasabihin ko ng lahat, mapapait kong reklamo. Aking Diyos, huwag niyong muna akong hatulan. Sabihin ninyo sa akin ang inyong paratang. Tama ba namang itong pagmalupitan? Parusahan at itakwil ang likha ng iyong kamay? At ang gawain ba ng masamang tao ang iyong magugustuhan? Ang iyo bang nakikita ay tulad din ng nakikita namin? Ang iyo bang buhay ay maikling tulad ng sa amin? Kung gayoy, bakit mo ako hinahanapan ng pagkakasala
at kamalian. Alam mo namang wala akong kasalanan at walang makakapagligtas sa akin mula sa iyong mga kamay. Ang mga kamay mo ang sa akin lumikha, ngayoy kamay mo rin ang sa akin sumisira. Di ba't mula sa lupa ay ginawa mo ako? Ngayon ba'y pupulbusin at ibabalik dito? Niloob mong ako'y manggaling sa aking ama. Inaruga, pinalaki sa tiyan ng aking ina. Nilagyan mo ng buto at litid ang aking katawan sa kabinalutan ng balat at kalamnan. Ako'y binigyan mo ng buhay at wagas na pagmamahal. At ang pagkalinga mo ang sa akin bumuhay. Ngunit ngayoy alam ko na ang iyong balak. Matagal ng panahong gusto ko akong ipahamak. Kapag ako'y nagkasala, ito'y iyong tinatandaan upang ipagkait mo sa akin ang kapatawaran. Kapag ako'y nagkasala, may katapat itong parusa. Kapag gumawa ako ng mabuti, wala namang gantimpala. Punong-puno ng kahihiyan itong aking abang buhay. Kung ako'y magtagumpay, parang leon mong tutugisin, gumagamit ka pa ng himala upang ako'y kalabanin. Palagi kang may testigo laban sa akin, ang galit mo sa akin tumitindi bawat oras. Palagi kang may naiisip na panibagong bitag. Bakit mo hinayaang ako ay isilang pa? Namatay na sana ako bago pa mayroong sa akin nakakita. Bago ako isinilang, ako sana'y namatay na. Sa libingan, sana nagtuloy mula sa tiyan ng aking ina. Maikli na ang aking buhay, kaya ako'y tigilan mo na upang sa aking natitirang araw makadama ng kaunting ginhawa. Ako'y malapit ng pumanaw at hindi na magbabalik. Ang pupuntahan ko'y madilim at mapanglaw na daigdig. Isang lupain ang anino at kaguluhan na ang pinakailaw ay ang kadiliman. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Ayan. Hello, Ate Mean. Thank you for watching. Thank you po sa bonus bangus. Uy. God bless, Ate Mean. Thank you, po. man. Ayan. Thank you. Bonus. Ayan. Basa niyo na sa book. Opo. Sige. Okay. So, paliwanag ko. May nagbasa eh. Sa akin, ito po yung sagutan yung nangyari po, sagutan po ni Bildad tsaka ni Jobs. Actually, tatlo po yung kaibigan na kumakausap kay Job. Nakaraan nabasa natin si Eliphaz. Ito si Bildad po. So, dito kumbaga sinasabi lang talaga ni Job yung kanyang nararamdaman. Para sa akin, siguro dahil sobrang sakit na ng katawan niya. Sobrang hirap na yun. Na papasabi na talaga siya, napapa-question na siya sa kanyang buhay, kung bakit siya isinilang, bakit kaya nangyari sa kanyang ganito. At si Bildad naman, magsabi ka lang sa Diyos. Tinutulungan, parang pinapakalma niya naman si Job at tinuturuan din kung ano ba ang dapat niyang gawin. Ayun, yun naman po sa Tata Dito, masasabi natin na para bang may pagdaramdam si Job despite the fact na hindi naman siya nagkasala. Wala naman siyang ginawang hindi maganda. Ika nga tumatawag nga sa Diyos at naniniwala. Sobra ang paniniwala niya. Pero despite the fact, bakit nangyari nga sa kanya yung mga bagay na iyon? Yung mawalan siya ng mga anak, ng kanyang pamilya, pati ang kanyang mga kabuhayan ay nawala rin. At isa pa sa pinakamahirap,
nagkaroon siya ng sakit na sobrang nagpapahirap sa kanya, na halos naagnas na ang kanyang katawan. Thank you, Papa Bert. Ang inulit ko na yung binasa mo. Tingnan natin. Ay, sige, sir. Kailan natin pa Sige po. maganda. Okay po. Hello po, Kuya Pedro. Good evening po. Thank you for watching. Hirap daw na signal sa kanila. Hirap po yan. Thank you pa rin po. Ayan. Ate Vicky, good evening. Kamusta po? Ayan. So, ayun po. Binasa po natin ay kay Job, chapter 7 to 10. Sagutan po yan ng kanyang kaibigang si Bildad. 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 Ayan. So, tatlo po. May isa pang ano, mga so far po natin, mga next chapter. Yeah. So, dito po, no, binabasa po natin yung palitan ng usapan ng magkakaibigan. Yan po. Iba-iba po, no? Isa pong patunay na hindi po nila alam yung dahilan ng nangyayari kay Job. At ang sisi at paniniwala na nangyayari po yan ay sa Diyos. Lahat ng may gawa, pinayagan. Alam niyo po, marami po nangyayari sa buhay natin. Hindi natin alam. May plano tayo. Marami po ng plano, kagabi. Hindi na po nila nakita yung plano yun dahil namatay na. Okay? Yan din po sinasabi, life is so short. No? Ako po right now, nakipil ko po yung shortness ng life. No? That I can go anytime. No? So, mag-peak lang po boom. Siguro po yun. So, but anyway, ganyan po talaga ang buhay. Kaya nga po sabi, choose to be happy, choose to magpatawad, choose maghumingi ng tawad, choose to be good. Yan. May mga desisyon tayo na hindi maiintindihan ng maraming tao. Maybe magmumukhang against sa kabutihang asal, but even God, no? Pumayag siya sa gusto ng demonyo. Nasubukan, no? Si Job. Kasi sinasabi po ni Satanas na naka-attach yung faith ni Job sa mga material, sa mga bagay na nakuha niya mula sa Panginoon. Lahat ng blessing. Blessing of life, the blessing of happy family, the blessing of health, lahat ng mga blessing. So, yun po yung hamon ni Satanas na naka-attach doon. So, pero sa usapan po, kasi doon po tayo magpo-focus hindi po lumalabas yun. Tanging Diyos lang po ang kanilang kino-question. Kino-question ng mga kaibigan, kino-question na rin ni Job, na sinasabi niya sana namatay na lang ako mula pag sila pupunan diretso sa sementeryo na, parang gano'n. We really do not know yung lalim ng iniisip ng Diyos. Kasi po alam naman natin, hindi naman po bago itong istorya ito, in the end, babalik naman lahat. No? Pero I doubt, no, totoong istorya ba ito? Hindi ko masabi kung totoo o parabola. No? Pero para sa akin po, no, dito po muna tayo para hindi natin masagasaan yung ibang chapter. Sa nangyayari po sa buhay natin, sa buhay ko, hindi ko po ma-question yung God. I'm only very thankful na nakarating po ako ngayon, sa mga oras na ito, sa buhay ko. Nayakap ko pa yung anak ko, napagkwentuhan pa kami. So yun yun. Kasi pwede hindi ko na siya nayakap, kahapon pa o ano, pero nayakap ko pa. So hindi natin alam, no? So kaya nga we must be very thankful. We are living in a borrowed time. Yeah. So, yan po yung patunay kay Job na dapat nating intindihin.
Kaya po, ang palagi ko pong sinasabi, choose to be happy, choose to be good. Pwede natin tanungin ng Diyos. Kasi dito naman po, hindi sumasagot ang Diyos. Hinayaan lang po ang demonyo, basta huwag papatayin. Yung una, huwag sasaktan. Pangalawa, basta huwag papatayin. Kasi nga may plano ang Diyos. God have so many plans for us. Ako lang po di ba? Marami po akong pinagdaanan. Ayan, nabuhay ako walang nanay. Ayan. Nakita ko na rin ang nanay ko nung malaki na ako. Eventually, hindi naman po na nagkaroon ng banding. But still, naging mabuti tayong tao. Iba lang yung style ko, Kaya niya may style, di ba? Iba yung pamamaraan ko po ng pagtulong kasi sino po ba tumutulong na handang ibigay yung buhay? Handang ibigay ang lahat, Parang ako lang yun, di ba? Parang tayo lang kasi na-influensyahan ko kayo. Pero maraming hindi makakaunawa. Maraming hindi makakaunawa. Sabi ko nga po, meron ako isang relasyon. Kwento ko na rin po ito sa lecture. Naghiwalay kami dahil tinawag po akong Bobo. Bobo dahil hindi raw ako nagkakapera sa hiling. Ay, kung nanonood ka, pero malamang hindi. Kasi hindi ka naman namin nakikita. Tinawag akong Bobo. Kasi daw, hindi ako nagkakapera sa hiling. Kasi I choose not to. Pag may proyekto po kami, talagang instead na kumita kami pa yung nagbibigay. Ako yung pinakamalaking para mampunan yung vacuum. I just allow each and everyone mauna na kayo, ako na yung huli. Sa mga proyekto ko, yung huli. Yun yung malaki. So, I'm not that good. Kung sa tingin nyo po makasalanan ako, nakangiti pa rin po ako. Nakangiti pa rin ako. Kasi people will not appreciate me kahit 10 beses ko tulungan. Kung isang beses ka lang hindi makatulong na naayon sa gusto nila. So, yun po yun. So, ganun po, anong tawag dito? Hindi po tayo nagpapakabait, pero may mga prinsipyo tayo na I think nagustuhan ng Diyos. Kasi po, 26 years na Ako lang po ang tanging healer na magda-diagnose na yung sakit ninyo, sasabihin ko eksakto kung ano yung sasabihin ng doktor. Ako po, alam ko po yung sakit ko, pero nagpa-check up pa rin ako. Sabi ko po, ischemia lalabas yan. Ischemia nga. So, yun pa rin. Yung pa rin. The rest, hindi na ako nagpa-test kasi okay naman. Talagang puso lang talaga problema ko. Biro nga si Tata Bert, baka sa sobrang pag-ibig, totoo. I really love people. Handa ko ibigay ang buhay ko sa lahat. Iba-iba ang proseso. Pag yung baliw. Si Nati Antonio, kausap ko kanina, 2 oras. 2 oras. Tagal. Makakalimutin na. Basta yung sinabi kanina, hindi niya alam. Hindi niya alam na umuwi si Anjo Yun yung unang usap namin. Tapos, magtatapos, sinabi niya sa akin umuwi si Anjo. So, yun yan. 2 oras ko kausap. So, gano'n. Kaya nga minsan na, sabi ko nga mas may panahon ako sa mga baliw daw kaysa sa mga mahal ko sa buhay. Kasi wala namang problema yung mga mahal ko sa buhay. Yun yung and hopefully hindi magkaroon. Kaya nga I give time sa mga ibang may problema. So, life is short. Of course, may mga pagkakamali ako. Sabi ko nga, uulitin ko lahat ng ginawa ko nung 25 years old ako. Humingi ako ng tawad sa mga tingin nyo nagkasala ako sa inyo, patawad po. Sa mga nagkasala naman sa akin, ay pinapatawad ko na po kayo. Baka yan ang first step, para magkaroon tayo ng panibagong pagkakataon na gumaling. So, yan po. Pero never ko sinisisi ang Diyos na
mga pagsubok na dinadanas ko, I even lost sa election. Okay lang. Nakita nyo naman, masaya ako. Wala akong sinisisi. It's a loss. Di ba? So, yun yun. Opportunity was not given to us. Okay lang. Marami namang klaseng opportunity. So, yun lang yun. So, ang akin dito, each and every one sa atin is, there is a job within. And there is God na nakakalam ano talaga yung plano niya for us. Huwag natin sisihin kahit sino, ang Diyos, ni ang demonyo, huwag mo sisihin. Iba yung affair nila eh. Pero, hindi natin talaga maintindihan. Kasi wala naman nagka-question eh. Ba't mo ginawa yung langit? Ba't mo ginawa yung lupa? Ba't mo ginawa yung tubig? Ba't ginawa mo yung isda? Ba't mo ginawa yung... Wala naman nag-question. So, matalinghaga talaga ang Diyos. Paano mo napakubuha yung Red Sea? Di ba? Nakatawid sila Moises. Di ba? Paano naging kulay dugo ang Nile River? No? So, matalinghaga ang Diyos. Kaya niya bang gawin yan? Kaya niya. So, yun nga po. Alam niyo po, ito lang po yung masasabi ko. No? Lahat tayo, there is a job within. Ikaw, naranasan mo yung downs of your life, di ba? Yeah. Did you ever question God? Sigurado ako, yes. It is because I question God. Diba, sabi ko nga sa'yo, bakit ako pinapalaban sa suntukan nakatali isang kamay ko? That is a question. Diba? And God answered, "You're Anthony Bebero, kaya mo yan." He trusted me so much. That, alam niya, ang ugali ko, that I have nothing. Wala naman ako eh. Naniniwala lang ako ni Diyos na hindi ako pababayaan. Up to this moment, di ba? Si Tata Bert ang nakakaintindi nito kasi you've been with us, the up and downs ng ating buhay, ng ating mga pagsasama, lahat ng klaseng problema, financial, relasyon, di ba? So, the persecution, lahat naranasan na natin, di ba? Pero Diyos lang ako kumakapit kasi I have nothing. If you believe na marami ako hindi, I always give yung payo to pray. Whatever pinagdadaanan nyo, i-pray. Kaya adversary ka, ikaw yung inapi, ikaw yung inaapi, i-pray. Baka sa prayer, makita ninyo ang light. Kasi hindi natin alam kung sino talaga yung tama. Diyos lang ang nakakaalam. Pero sabi ko nga sa inyo, katotohanan, kahit pigilin mo yan, parang tubig yan. Parang tubig sa ilog, hahanap at hahanap yan ang daan para makatuloy sa kanyang patutunguhan. The truth about anything, about God, parang tubig po yan. Aagos at aagos yan. Hahanap at hahanap din ang daan para pumunta sa kanyang patutunguhan. Hindi niyo po kayang pigilan ang katotohanan. Pwede niyong harangan temporary, lagay niyo ng dam. Pero yung dam po yan, i-overflow rin yan at eventually, aagos pa rin. Hindi niyo po kayang harangan. Lalabas sa katotohanan, pwedeng 1 taon, 2 taon, ilang buwan, ilang linggo, ilang araw. But the truth is, hindi kayang pigilan. Alam niyo po, ang isang hindi kayang pigilan, everybody dies. You, me, everybody. Maiksi lang po buhay. You can live 80 years, 80 years. Maiksi lang po yun.
Ang sigurado po, the next 100 years. The next 100 years. So, si Tata Bert po, nagkamali kanina. So, the next 100 years will be 21, 24. Tama? Opo. Year 21, 24. Remember this, June 25, 21, 24. Sure po ako, iba na po nakatira sa bahay nyo. Hindi na kayo kilala. Ang kotse nyo po, wala na po yan. Bulok na po yan, tinapon na yan. Yung mga sakahan nyo na hektarya, iba na po may-ari niyan. Kung ano man po yung inimbak nyo, yung mga anak nyo, wala na po yan. 100 years, wala na po yung mga anak nyo. Ang mga nabubuhay na lang po, yung mga apo-apo ng apo nyo. At hindi na kayo kilala no? Ikaw nga, kilala mo ba lolo mo? Yung lolo ng lolo mo, di lalo na hindi. Ganun din ang tanong. We will be all forgotten 100 years soon. Ano pinaglalaban natin ngayon? Live life happy. Not only that, ang pinaka-importante, magpasaya ka ng tao. Magpasaya ka ng tao. Kasi pag nagpasaya ka ng tao, sasaya ka. Do not be fooled by the law of man. Do not be fooled by the morality set by religion and society. Do not be fooled by the devil, as it is the truth. Labas niyo yung the universal law, yung katotohanan. Live happy, love every day. As forgiveness. Huwag manisi. Kasi lahat po, miski ako, may mga pagkakamali. Sa buhay po ni Job, nagpapalitan ng kuro-kuro ang kanyang asawa, siya, anak, mga kaibigan niya. Iba-iba po. Ang may ibang payo ko po, parting words ko. If there is Job in all of us, na susubukin ng Panginoon o sinubok ng Panginoon, let there be Job in every one of us na pagdating sa huli, we will be blessed 10 times on what we have. Ako po, I don't have mother, totoo po yan, pero marami po nagmahal sa akin. Yung po ang kapalit. Persecuted ako dyan, wala po akong magagawa. It is my story even before ako mag-healer. At I'm very thankful sa kanila. Kaya kahit anong gawain naman, I'm very much, helping them sa abot ng mga kaya ko. Hindi ako katulad ng iba. Isa lang nga naging asawa, pinabayaan na. Di ba? Dami nung gano'n. Nag-aaway lang, ginamit, leverage yung away para pabayaan. Ako hindi po. Walang personalan, pag nag-away, away lang. Pero tuloy ang buhay. Let's continue life. Dati kitang asawa, dati kitang minahal, let's continue life. Ilan ka ng anak ko, let's continue life. Nakatulong naman ako sa'yo, nakatulong ka sa akin, let's continue life. Even kay Job, ang Diyos po tinulungan siya. He wants to continue life, pero dito po sa umpisa pa lang po, limitation niya po yan, negative. Marami po tayo ganyan. In our life, kung gusto niyo po makakuha yung kasiyahan in the end, just pray. Pray so hard
nung magliwanag ang lahat, lumabas ang katotohanan, just like ang sabi ko, ang tubig, kahit anong pigil mo, hindi mo mapipigil yan. Dadaloy at dadaloy yan, hahanap ng daan yan para sa katotohanan. Albert? Well, napakaganda ng pinaliwanag na yun, Signor. Marami tayo naintindihan sa mga pagsubok na daraanan pa natin. Maging matatag lang po tayo. So, Senyor, salamat sa napakagandang paliwanag na yan. Yun lang po masasabi ko. Thank you, Tata Bert. Sa akin naman po, trust God lang po. Talaga siya lang po nakakaalam ng plano na kahit masakit, marami kang pinagdadaan. Habang nag-aantay ka dun sa plano niya sa'yo, magpakasaya. Muli po, Anthony Vivero po, God bless po sa ating lahat. Ano man po yung pinagdadaanan natin, continue praying. Yan. Si Job po ay nabubuhay sa atin. Sana po ang ending, makuha rin po natin ang isang buhay ni Job para sa ating lahat. Angelia Nero po. Si Tata Bert po ito. And by the way, tuloy lang po sana yung pray over natin kay Senyor. And bukas nga po pala, may gamutan being Wednesday sa mga maaga pumunta. Naghihintay po sa inyo si Tita Hermie sa Novena. And yung 93rd lecture ni Senyor. May sakit na nga ako, papalecturing mo pa ako. Adik ka rin. Sige po. God bless na Ay, pray po para kay Senyor. Thank you po. I will be here hanggang kaya ko.